Mula kay sa iyong araw, ang rest back ni Xi Jinping sa West Philippine Sea. Uy, ano kaya to mga tol, no? Ito ay ating panonoorin at bibigyan ng reaction video. Samahan lang ninyo ako mga tol. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Kaya sa iyong araw nakalagay po ang link sa ibaba nitong videong panonoorin natin. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction sa mga balita, pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media at syempre sa mga interesting topic mga kapatid. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Kapansin-pansin ang tumitinding tensyon ng Taiwan, Pilipinas, United States laban sa China. At ang laging nababalita lang ay ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa laban sa China. At gayon din nakikita natin ang mga galaw ng Taiwan at United States sa kanilang paghahanda kontra sa posibilidad ng digmaan sa South China Sea. Ngunit bihira at hindi makita masyado kung ano nga ba ang nangyayari sa loob ng Chinese military at paano hinahanda ni President Xi Jinping ang kanyang bansa at ang 2 milyong mga armies laban sa potensyal na digmaan sa South China Sea. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Maraming mga tao ang nag-express ng kanilang mga takot na tayo raw ay mas malapit na sa mga digmaan kaysa nung mga nakaraang mga taon. Dahil ngayon ang potensyal na magsimula ang totoong digmaan dahil na rin sa sobrang paghahanda ng mga bansa. At ang pinakanakatakot ay ang paghahanda ng China patungkol dito. Kapansin-pansin kasi ang galaw ng China. Ayon pa sa mga analyst ng mga Chinese ay handang-handa na raw si Xi Jinping na makipagdigma. Dahil sa pag-upo pa lang nito ay ang priority niya na ay ang military at binabalak nitong mag-colonize ng ibang mga bansa katulad ng Taiwan para madagdag sa teritoryo ng Yung pagkakaroon ng gera o gulo mga tol dito sa mundo ay totoong posible dahil may mga leader, may mga tao na gusto yung ganyan, no? May mga taong gusto ng kaguluhan, ayaw nila ng kapayapaan. Gusto nila sila yung maging pinaka, no, sa buong mundo. Sila yung pinakaangat sa lahat, sila yung pinakamaunlad sa lahat. Ang problema mga tol, 'di ba? Ito may mga nagsasabi daw, sabi ni SIA, nasabi ng mga analyst handang-handa na daw si Xi Jinping. Pero sa palagay natin mga tol, hindi. Hindi pa talaga kaya ng China. Unang-una, 'di ba, nabalitaan din natin itong nakaraan. Meron silang negative 11.8 billion na pagkawala ng pera dahil nga nag-alisan yung mga investor sa kanila mga tol. At saka ito na lang at wag na tayo lumayo mga tol. Kung talagang ready na sila, mga kapatid, hindi lang water cannon ang gagawin sa atin 'yan. Every time na nagkakaroon tayo ng resupply mission, hindi na talaga sisimulan na nila yan mga tol. At saka, biruin mo, napakatagal nang nakasadsad ng BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal. Kung talagang gusto na nilang simulan, ang handang-handa na nga daw meaning talagang ready to attack na sila, di ba? Pero hindi nila maalis mismo yung BRP Sierra Madre doon. Yung BRP ay yung barkong nakasadsad doon, hindi nila magawang maalis yung, kung tutuusin kayang-kaya nila yun, walang pawis na ilalabas sila pag gusto nilang alisin yun doon, pero hindi nila magawa mga tol kasi alam nila na hanggang ano lang sila, paninindak. 'Di ba? Kung ikaw ay bansa magpapasindak sa kanila, baka posible nga masindak ka sa kanila, pero hanggang ganun lang pa lang sila ngayon, no? Hindi pa talaga nila as in kaya na sumaba doon sa kaguluhan mga tol, no? Dahil malaking dagok 'yan sa kanilang ekonomiya din. China. At kapansin-pansin, ang Chinese military ay nasa pagmamadali. Ayon na rin sa isang dokumentary na kinuhanan ng CNA Insider. Binanggit pa ni President Xi Jinping na dapat maghanda ang buong bansa upang harapin ang pinakamatinding bagyo na darating sa kanilang bansa. Hindi ito tumutukoy
sa anumang natural calamity, mga kaibigan, kundi ito ay tumutukoy sa posibilidad ng matinding giyera. At sinet ni President Xi Jinping ang mga leaders ng mga militar na ang mga goal ay dapat ma-meet sa taong 2027 sa centennial celebration ng pagtatatag ng People's Republic of China. Very significant ang araw na ito, hindi lamang sa bansang China, kundi pati na rin sa militaryo ng China. Dahil tila baga pinabanggit ni President Xi Jinping na sa 2027 ay maging superpower ang military ng China. At bakit kaya ito ang pinaka-goal ni President Xi Jinping? Ano kaya ang kanyang tunay na layunin? Ang US Intelligence Director ng CIA o Central Intelligence Agency ng United States of America, kanilang pinanggit ang isang impormasyon na nag-leak na galing daw sa insider ng China. Ika pa dito, CIA Director, China readying for Taiwan invasion by 2027. Ito ay nilathala noong February 3, 2023. At talaga namang nangamba hindi lamang ang bansang Taiwan, kundi pati na rin ang bansang United States of America dahil sa impormasyong ito. Kaya pala pinaiigting ni President Xi Jinping ang kanyang militar dahil sa layunin nitong i-invade ang bansang Taiwan sa taong 2027. At kapansin-pansin, mga kaibigan, inihahanda ng bansang China ang mga military na sa panahon ngayon mahigit 2 million na ang mga kasundaluhan ni President Xi Jinping. At kapansin-pansin, mga kaibigan, ang pagbuo ng napakaraming mga warships ni President Xi Jinping na halos inilalagay niya lahat malapit sa teritoryo ng Taiwan. At ang isang barko pa na pinakamalakas ng China ay iniligay niya ito sa state na kasalungat ng bansang Taiwan at ipinangalan pa niya ito sa pangalan ng state na kasalungat ng Taiwan. Ganyan sila Ayon na manindak, rin sa mga analyst, ang China raw ang may pinakamaraming warship. Ganyan sila ganyan sila manindak, ganyan sila mangintimidate, mga tol. Napakarami nilang sundalong sabak na sabak sa training, mga tol. Pero dun sa aktual na talagang labanan, mga tol, mas maano pa rin ang Amerika dahil talagang sila nagpapadala sila ng mga sundalo. Yung mga sundalo nila talagang laging nandoon sa on the ground at saka yung actual na labanan, mga kapatid, hindi yung tipong training lang, no? Iba kasi minsan yung training pagdating dun sa totoong labanan na iba na yung sitwasyon Ships sa panahon natin ngayon dahil 3 sa mga warships na ginagawa ng United States at China. 2 sa mga ito ay sa China at 1 lamang ang sa United States of America. So ibig sabihin, may ratio na halos 2:1. Ang tawag sa mga military ni President Xi Jinping ay People's Liberation Army. Nire-recruit ang mga armies sa edad 18 years old pataas at sinasanay sila sa matitinding mga training na tila baga sasabak sila sa isang digmaan sa maikling panahon lamang. Ang nuclear warhead. O di lalo silang naging mahina nun, di ba? Napakaikli ng panahon ng pagsasanay nila. Tapos napakarami nga nilang kagamitan. Ang tanong, quality ba? Ay isa rin sa mga proyekto ni President Xi Jinping dahil siya lang ang nakagawa ng mas malakas na military equipments at warheads sa kasaysayan ng mga umupong mga leaders ng China. Dahil naibalita noong taong 2022, mayroon ng stockpile na 350 nuclear warheads ang bansang China ngayon. At kung ito ay papasabugin at kahit na 100 lang na mga nuclear warheads ang ipapasabog sa buong Pilipinas, ay malamang sa malamang wasak ang ating buong bansa. Ganito nakalakas ang China ngayon. At seryoso si President Xi Jinping sa kanyang mga balak. Russia nga hindi gumagamit ng ganyan Kasi alam nilang mas matindi ang balik sa kanila Hindi rin gagamit ng ganyan ng China. Ngunit binabanggit ng mga minsan nagdadala tayo lang ng takot lang sa sarili natin pero hindi gagawin ng China yung magpapakawala sila ng mga nuclear warheads. Hindi nila gagawin yung, mga tol. Ang tagal na ng Ukraine at Russia hindi naman gumagamit ng ganun, mga tol. Kasi mas matindi ang magiging balik at ayaw nilang umabot pa sa puntong ganun kasi talagang kawakasan na ng daigdig yun pag nangyari yun.
Kaya hindi gagawin ng China 'yon dahil wala rin silang pakinabang na makukuha, 'di ba? Hindi rin sila maghahari kasi talagang pauulanan lang din sila ng gano'n mga tol. At yung kalagayan ng ekonomiya nila ngayon, hindi hindi nila maa-afford yung mga gano'ng klaseng giyera. Ibang analyst, hindi raw totoo ang balibalita ng CIA. Dahil wala naman daw sila masyadong nakikitang dahilan ni Xi Jinping para simulan ang digmaan sa West Philippine Sea. Ngunit hindi bulag ang ating mga mata, mga kaibigan, at hindi rin bingi ang ating mga tinga na ang mga pangyayaring ito ay mangyayari sa huling kapanahunan na binabanggit din sa banal na kasulatan na magkakaroon ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw at haka-haka ng digmaan. Nangyari at naman ito ang simula ng wakas. Kaibigan, totoo man o hindi ang binabalak ng China laban sa mga karatig na bansa, ako'y lubos na naniniwala na ang ating Panginoong Hesus pa rin. Okay mga kapatid, na yung sinasabi sa Bible na aalingaw-ngaw ang digmaan sa buong sanlibutan mga tol. Totoo naman yun, di naman tayo doon. Kasi nangyari na 'di ba? Dumating na yun July 27, 1914, yung unang-unang sumiklab ang araw ng digmaang pandaigdig mga tol, 'di ba? Tapos nagkaroon pa ng pangalawa. Hindi natin alam kung may pangatlo o magkakaroon ng pangatlo, pero yung nakalagay sa Bible kasi nangyari na. Hindi na yung tipong, teka, nakalagay ito sa Bible, mukhang mangyayari ito. Hindi, nangyari na mga tol. No? At yun ang panimula ng wakas mga kapatid. No? Pero ngayon, yung sinasabi nga nila na ano nga namang dahilan ni Xi Jinping para magsimula ng ganun. 'Di ba? Tulad nga ng mga nababalitaan natin, wala sila sariling resources. Kaya nga panay sila pangaagaw ng mga teritoryo 'Di ba panay pangaagaw sila ng teritoryo kasi wala silang sariling resources. Dito pa nga lang sa West Philippine Sea 'Di ba? Ang dami nilang gustong kunin diyan. Sa Taiwan di rin nila atakihin ng armas 'yan dahil para sa kanila mga tao rin nila 'yan mga tol. At ano pang pakikinabangan nila dun sa isla? Magiging parang isang dead island lang din 'yun. So nanalo sila halimbawa, nakuha nila ang Taiwan, natalo nila ang Taiwan. Tapos anong gagawin nila dun sa island? 'Di ba? Dead island na 'yon, 'di ba? Walang sense. Tapos yung magpapaulan sila ng sandamakmak na warheads dito sa Pilipinas. O anong point? 'Di ba wala rin Wala rin silang point doon. Akala ba nila walang babalik sa kanilang gano'n Unang-una pinagbabawal din 'yan sa buong mundo, mga bansa pinagbabawal yung mga ganyan. Kaya nga tingnan niyo si Putin hanggang ngayon hindi gumagamit ng ganyan kasi alam niyang mas matindi ang balik sa kanya ng mga bagay na ganyan mga kapatid Pero again, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na mga panahon. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Hindi natin alam kung sino-sino ang mga leader na dito ay bigla na lang masisiraan ng bait at magsisimula ng gulo mga kapatid. Anyway, ano man ang mangyari dito mga tol ay alam naman natin na darating ang araw na muling babalik ang ating Panginoong Hesus at huhukuman. Ito na yung panahon na huhukuman ng Panginoong Diyos naman ang ating mundong tinatahanan mga kapatid at magmamana ang mga maliligtas ng buhay na walang hanggan sa bayang banal na ipinangako niya sa kanyang mga hinirang. Kaya huwag kang matakot sa mga ganyang pandemya, mga gera, mga ganyan. Kasi hindi naman itong mundong to ang tunay nating tahanan mga kapatid. So tayo ay naglalakbay lamang dito at yun ang dapat nating bigyan ng focus kung tayo ba ay makakasapit doon sa bayang banal. Alright mga kapatid, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.